What up mga solid subscribers, no? So ito guys, ang papanoorin po natin na itong exclusive interview po ni Miss Karen Davila po sa Bini na sa ating walo, no? Let's go, no? So ito guys, no? Panoorin natin to kasi ang marami daw hugot dito na ginawa ang ating girls, no? And malaman natin yung buhay nila, kwento nila. I think ikukwento na lahat talaga ng pagsubok na naranasan nila na hindi pa na alam, no? So guys, mahaba-haba po ito, no? So sa mga hindi po nakapanood dyan, ito, panoorin natin sabay. Pero sa mga nakapanood na po nito, congratulations, no? Pero samahan niyo pa rin ako, no? Tiyan natin kung ano makikita na andito, no? And mapapakinggan na kayo ba? So without further ado, let's all watch this. Hey. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Shoutout kay Miss Karen Davila. We are in Sofitel and we are spending the day with your favorite girl group, Bini. Hello! Eto na sila. Eto na. Hello! Hey, grabe si Mika, naka-video. How are you? Oh my God. Excited na ako kumain tayo at magkwentuhan. And guys, I'm gonna do the Bini name test. Kilalang kilala ko po sila. Oh! Alright. Maloy. Wow! Mika. Wow! In fairness. Gwen. Wow! Sheena. Stacy. Yes! Aya. Joanna. Colette. Dear, free tickets na daw ako. Sila tinawag na Bini. Saan nang galing ang Bini? Bini-bini. Yes, ang Bini po, galing po siya sa word na Bini-bini. So in English, young lady. Ang pinaka-goal namin is to inspire yung kabataan. Lalo na nagsimula po kami at an early age, 15, 16. So parang gusto namin iparating sa kanila na walang age yung pag-abot sa pangarap. Pero lahat ba kayo noon magkakaibigan na? Narito kayo sa sino. Ang lakas ng line, Maloy. Ano sabi? Pero lahat ba kayo noon magkakaibigan na? No talaga. Ang lakas ng line, Maloy. Bakit nagkaasaran ba kayo noon? Opo, may times so talaga na grupo-grupo po kami. Kasi, syempre, iba't ibang lugar po kami nanggaling, iba't ibang beliefs, culture. Yung time lang po na nagkaroon kami ng bond talaga is nung tumagal po yung training. So, sobrang helpful po na tumira po kami sa isang bahay. So, yung bond po namin is naging stronger and now, we're like family. Paano kayo pinili na kayo ang magkakasama? Hey. Last 2018 po, nagkaroon po ng Kapamilya Grand Audition po sa Star Hunt. And ayun po, halos po lahat po sa amin nag-audition po talaga for Pinoy Big Brother. Pero si Sheena and Gwen po yung pinalad po na makapasok sa PBB. Tapos yung the rest ng girls po, parang nakitaan po ni Direk Laura ng potential po sa singing and dancing. No idea po kami talaga na may project po for P-pop hanggang sa pinagsama po kami sa bootcamp, tapos may elimination round, tapos pinagsama na po kami sa training po hanggang sa may elimination din po ulit hanggang sa naging final 8 na po. Yeah. Wow! Ngayon, ang dami nyo ng mga fans at mga views. Pero nung una, nung nagsisimula kayo, hindi ganon. We are pandemic babies po. Nung time na nakakalabas na po kami, we really started from scratch po. Like even yung pag-promote po na we had to give out flyers. Everybody walk around Binondo, giving all that po. May clip po si Ate Maloy na kumakalat ngayon sa TikTok na, Kuya, this is your lucky day dahil makikilala mo na ang Bini! Iipit kayo natin sa mga moto. Pwede ba yun? Kuya, it's your lucky day dahil makikilala mo kami. Yun po yung parang Kasi yung iba din. Ang cute na ito, guys. Yung iba tinatapon lang po. Tinatapon, oh wow. Gaano kasakit yun, Colette, Ay, noon? sad lang kasi pinaghirapan mo namin yung flyers. Oo. Tapos yung minsan nakikita namin sa basurahan na po yung flyers. Pero did you ever think of giving up, Sheena? Of At giving one flyers? point? Maraming beses po umabot po sa time na yun. Kasi siguro nung umabot na sa 1 year na kami, tas 2 years, kahit nag-debut na kami, feeling ko walang nangyayari. Hoy, parang stagnant lang. Oo, naiyak ka. Maraming iiyak na malaki sa akin. Okay. Emotional naman natin. Hindi, kasi po syempre yung daming times na, example sa mga events, yung
if ever may meet and greet, yung nadadaanan lang. Tapos kapag nagpo-perform, hindi nanonood mga tao, dinadaanan lang. Kasi grabe training namin para daanan yun. Nakayo ka yung training! Parang saan pa yung stamina na ano pa bang mga... Grabe talaga po yung kinayod namin. As in, kinayod po talaga namin to lahat. Sinacrifice namin yung time namin for our families, for ourselves, na talagang nag-focus kami sa Bini kasi yun nga po yung time na nag-shutdown po yung ABS. Parang natakot kami na saan kami dadalhin. Kasi ang dami na po namin na sacrifices. So, nasa isip ko talaga nun, shocks. Anong mangyayari sa atin? Nag-give up na ba tayo? Pero sobrang talagang grabe yung pasasalamat po namin sa management, especially sa tatay namin na si Direk Loren, na inilaban po talaga kami na kahit wala pa kaming pinapatunayan, pero inilaban niya kami. Kaya ngayon, nag-give back kami, ginagawa namin yung best namin, and sobra kaming thankful sa Blooms namin, sa mga tao na talagang grabe yung pag-support and pagmamahal sa amin. Sarap sa Blooms. So, ngayon, nakaka-overwhelm po, pero ine-enjoy lang namin. Sobrang sarap po talaga. Sanay lang po kami na camera lang po talaga, at saka yung coaches namin. As in, yung gamit po namin, 1 camera, so 10 takes siguro po ng sayaw para makuha ng close-ups, wide shots, playful shots. As in, kami-kami lang po talaga. Ganda. Sariling kayo. Parang yung, kunyari, yung dance coach po namin, naging cameraman na, ganun po. Hindi pa sinabi ng mga magulang nyo noon, alam nyo, tigilan mo na yan ha. Anong mapapala mo sa girl group? My dad always says naman na he always checks up with the academics, if how is school, and also he asked me like, are you still happy? Like, parang di ko ma-imagine sarili ko doing something else. Kahit at first it was very hard. Lalo po yung nanay, siguro po dahil taga-Bohol po ako, so mag-isa lang po talaga ako dito. Pag nagkakasakit lang po siguro ako, parang sinabi, lagi ka na nagkakasakit, anong tigilan mo na, umuwi ka na lang dito. Yung main rapper na yun. Pero parang naisip ko naman, parang sayang naman yung pinahirapan ko. Titigil ng po. Nung gumagaling naman po. Pagdating naman po sa mga ganyang bagay, walang say po yung parents ko. Ako pa rin po yung nasusunod. Yung pagiging reporter ko po, broadcaster ko po nung bata ko, parang ginawa ko lang po siya kasi gusto ko lang din po. Pero naging pangarap ko na lang din bigla. Yung mama ko po, ano lang, yung normal parent na mag-worry lang talaga na gutom ka ba, gano'n. Or masyado ka na bang pagod, ganyan. Kasi kapag hindi mo na kaya, okay lang naman. Like, back to school na lang. Yun lang po yung lagi na sinasabi, na susuportan niya ako kahit ano man yung decision ko. Palagay nyo ano ang hirap nyo sa buhay na nagbibigay ng lakas sa inyo to succeed? Siguro po yung pinaka nag-push sa akin dito. Actually, 50-50 po siya nung nawala po si Mami. Kalahati nun, parang... Namatay ang mami mo. Kailan? Palagitnaan po lang. Sheena, I don't know how to, but ano ba to? Just want to, to tell you that, we're very sorry, but, your mom just passed away this morning. Kaya po ako pumasok kasi supportado po ako ng nanay ko. Siya po nag-push sa akin na ituloy yung auditions kahit ayoko nang mag-audition. Grabe yung support sa akin ni Mami Ken. Nung nawala siya, parang ano bang sense? Bata pa ng mama niya. Andito ako. Basta nung sa club, bago kasi mawala si Mami, matagal po siyang nakakoma. Okay. Mga ilang buwan po siya nakakoma, mga mag-1 year na din, mga 10 months. Nasa, nagising na lang po yung lola ko na wala na si Mami. Sumuko na. Ang mahirap pa po kasi ng pandemic, tapos minor pa po ako. Tapos hindi ako maka-plane, land lang. Ang daming requirements. Hindi ko na naabutan buro niya, wala na akong naabutan sa bahay. Mahirap talaga ng pandemic, grabe, no? Wala na si Mami sa bahay, wala na yung mga kagamitan niya dun sa kwarto kasi nga nakakoma sa bahay. Wala kang closure. You never got to say goodbye. Oh my God. What about your dad? Panganak pa lang po ako, wala na po siya, may ibang pamilya. Ang meron na lang po sa akin, actually, grandparents ko po, very recently, namatay din po yung lola ko. I have my lola and my brother.
kaming tatlo na lang. Ang lakas ni Sheena, guys. Ang lakas ni Sheena. Oh my gosh, I'm so sorry. Ikaw ba ang breadwinner? Opo. Kasi po ang lola ko matanda na rin. So, maasa na sa pension. So, ako po talaga kumakayo. Mag-iiyakan tayo. Oo, lahat kayo. Mag-iiyakan tayo. Lahat sila naiiyak na. Alam ko na maiyak ako. Alam mo, ang Bini po kasi, all for one, one for all. Pati po sa luha. Kapag umiiyak po ang isa sa kanila, Synchronize. Weakness po kasi namin si Sheena. Maloy, ikaw naman, ano ang kwento ng movie? Ayan na, mas iyakin to. Mas iyakin si Maloy. Ako po, isa lang po ako normal na mamamayan ng Pilipinas. Mas iyakin si Maloy, guys eh. Pero yun po, yung pangarap ko talaga is mataguyod po talaga yung pamilya ko. Kasi, especially nung umuwi po yung tatay ko, kasi galing po siyang ibang bansa. OFW po siya for 13 years. Nung time po na nag-retire na po siya, so yung pera po, syempre in-spend po namin siya pambayad po ng mga utang. Pero nung time po talaga ng pandemic, yun po talaga yung time na parang bagsak po talaga kami. Parang namamroblema po kami, ano pong kakainin namin, gano'n. Kasi ako po, nung time po na pandemic noon, wala din po ako maipadala sa kanila kasi ako din po yung breadwinner. Naawa po ko sa pamilya ko na hindi ko po in-expect na dadating kami sa point na gano'n kasi yung tatay ko po driver siya. Nanay ko po, wala po siyang stable na trabaho. So, wala po talaga kaming source of income talaga. Ako lang po talaga yung naasahan. Yung mga kapatid ko po nag-aaral na ako pa po yung tumutulong para makapag-aral. So, yun po yung time talaga na, ate, kasi wala lang. So, ngayon po pangarap ko talaga na hindi na namin ulit maproblemahin yung ganun problema. Ngayon po, napagtapos ko po ng pag-aaral yung ate ko. So, parang kami po yung nagtutulungan para. Ikaw naman, Stacy, ikwento mo ang buhay. Ito, post ko lang guys, post ko lang saglit ha. Mahirap po yan guys, no? Kung iisipin mo is yung passion mo or yung needs mo, no? Mahirap yan. Dumating din ako sa point na ganyan. And syempre, naisip ko sa kanila is, at least hindi nila sinukuha yung passion nila, which is yung Bini guys, no? And hindi sila nag-pursue ng, like yung sa work na talagang maghanap ng work, no? Stable job, stable income, no? Pero ang mahalaga dito is talagang kailangan nila i-sacrifice dahil mahal nila ang passion nila, which is ito, yung to become a P-pop group na sobrang grabe talaga ngayon. Nag-boom, okay? Tuloy tayo. Kaya po ako. Kami nagdalawa lang po talaga ng mami ko po. Yung mami ko po single mom po siya. So, siya po talaga yung nagpalaki po sa akin. Since birth, kasi syempre pinanganak niya nga ako. Siya po yung nagpalaki po sa akin and wala po talaga akong hilig na mag-audition nun. First ever audition ko po yung nag-starhan po ako. Mahirap din po sa part siguro ni mami kasi hindi naman po, never po naging madali ang maging single mom. Ngayon po, lagi pong nag-thank you sa akin si mami kasi yes, I'm a good daughter! And mabuti akong anak kasi hindi naman po ako pasawa, hindi po ako palalabas noon. And kaming dalawa ni mami super close po talaga kami yung relationship namin. Best friends ko. Kasi pangarap po ni mami na maging mag-aral po sa isang culinary school. And nung nakakaipon na po kaming Bini, pinatapos ko rin po siya sa... Oh my gosh! Natatouch ako sa So, in effect, binayaran mo ang naiiyak ako ng nanay mo. Opo. That's a big deal na ikaw naman ang nagpaaral sa nanay mo. Galing na, ang galing. Nakakatuwa. Oh my God, ang babait pala ng mga batang ito. Guys, tama lang na iniidolo niyo sila. Okay, Colette. Yung tatay ko, musician lang po. So, yung pagbabanda, hindi naman po parang lagi merong banda, merong kumukuha po sa kanila. Yung nanay ko po, housewife lang. Nag-aaral pa po kami lahat nun. So yung umabot po kami sa point na parang hindi makakapag-exam yung mga ate ko kasi nga walang pambayad. Sa tuition. Sa tuition. Parang yung nanay ko dati, nabaon din po kami sa utang. Dating nanay ko talagang
nagtatago na pag may alam niyo po yung mga nakamotor na may tindahan po kami. So pag nakamotor na parang magtatago na lang yung nanay ko, tas ibibilin niya sa bunso namin kapatid na sabihin mo wala ako dito. Parang may joke pa nga yung nanay ko na parang nakita kasi yung half ng ganito niya na nagtatago siya. Tapos sabi daw nung nagsisingil na. Sabi daw nung nagsisingil. Sabihin mo sa nanay mo na isama yung yung buhok niya pag umalis siya. Parang gano'n, parang yung joke kasi nga nahuli siya na nagtatago. Siguro mga grade 6 na po ako doon, pa high school na po. Minsan wala po talaga kaming makain. Alam niyo po yung parang yung ng coconut lang, tas yung niyog lang yun lang kinakain namin, tas yung ng niyog? Anong pang tawag nun? Yung katas? Yung katas o laman ng niyog. Tapos gata ng niyog. Nilalagay namin ng rice lang na minsan inuutang pa namin sa kapitbahay namin para lang kumain kami. Ayoko lang na mangyari po ulit yun. Magkano ang una mong ipinadala sa probinsya? 200,000. Hindi po. Grabe naman. Whatever amount, the point is it's the whole victory. Whether 5,000, 10,000, malaking bagay yun. Siguro po nasa mga 10 to 20. Siguro po na. Anong naging conclusion? Siyempre po masaya. Parang yun na po yung dati binibigyan ko po kasi sila ng monthly po Tapos ngayon po parang pinapaayos po namin yung bahay namin. Ako na po nagtutuloy na pinapaaral ko po yung dalawa ko pong kapatid kasi nagtatrabaho na po yung dalawa. Alam mo, naiiyak ako sa inyo kasi grabe ang responsibilidad ninyong mga babae, no? Okay, Aya. Taga Cebu po ako originally po. I was born and raised in Cebu. Tapos nung nasa Cebu po ako, parang teens din po ako that time na na-realize ko po. Parang mas gusto ko po na mag-earn for myself para po hindi na po need financially support ako ng magulang po. Actually, nung nasa Cebu po ako, nakapag-enroll na ako for college po. Tapos, bigla po akong tinawag to be here. So, naging debate po siya kasi gusto ng parents ko makapagtapos po, tapos naka-enroll na. Pero, buti naman po ngayon, I'm both studying and working at the same time po. Parang blessing in disguise din po siya na nandito po ako. Kasi, nung pandemic po, yung family ko po kasi, all of them, 3 of them, my brother and my parents, they're in the hotel industry. Tapos nung pandemic po, they all lost their jobs. So, dami ding utang that time. Ngayon kaya, kahit minsan mahirap po siya na pagsabayin yung school and work. Pero kasi, I get to look back on those days na yung parang naghihirap po. And parang ito na lang din po yung reward ko. And especially na sobrang laking trust din po yung binigay nila sa akin dito po. Yun po, ang sarap sa feeling din na natitreat ko na po sila na hanggang pangarap ko lang po yung dati po. When ikaw naman, saan ka? Yung mga magulang mo na saan? I'm from Bicol po, Alayo. Yung mom ko po, single mom na lang siya kasi nawala rin yung dad ko. 4 years old pa lang po ako. So, tas 5 po kami magkakapatid. Nawala? Namatay? Namatay po, opo. Nung 4 years old pa lang po ako. Tas 5 po kami magkakapatid. Siguro yung pinaka-struggle namin is, yun nga po, kasi single mom si mama, tas hindi na siya po nakapagtrabaho. Kasi parang before, nung buhay pa si papa, hindi siya pinag-work. Pag ganun po pala, parang mahihirapan na siya mag-apply kasi nga sa work experience, nag-lack siya. So, hindi na po siya nakahanap talaga ng regular work ever since. Nakaasap po kami sa pension ng papa ko. Ang kaso 5 po kami. Nabaon din po talaga kami sa utang. Ako while studying before, rumaraket-raket po ako sa mga events, ganyan, kung ano-ano po pinasok ko din. Minsan sa school, nagbebenta ng mga kung ano-ano po, pagkain, ganyan. Ano binibenta mo sa school? Ay, ang dami po talaga mga snacks, tas mga graham balls, mga ganyan, kung ano-ano. Para lang. Opo talaga, opo, kasi ginagawa ko, as much as possible, magsisave talaga ako para, kunyari, may projects. Hindi na ako hihingi sa mama ko po, gano'n. Nung tumatagal po, parang yung may kapatid po ako na kailangan na rin talaga mag-stop kasi talagang walang-wala na rin po talaga kami. Hirap na po talaga si mama. Tapos nakakasad na yung bahay mo. Parang unti-unti mong makikitang nabubulok na. Kasi parang sira na yung bubong, ganyan. Tapos hirap na rin kami sa food din. Pang everyday. As in yung everyday po namin na kinakain, inuutang lang din sa mga stores, ganyan po. Pero tanong ko, taga Bicol kayo. Mapapanood ba ng pamilya mo ang concert? Ay, opo, pupunta po ang family ko.
mapapanood nila. Pinalipad ko po sila. Yeah. Ako rin po. Diba? Lahat kayo. Opo. Nakasabi ni Maloy. Pero ako hindi ako makakanood, wala ng ticket. Kay Mika naman. Para kang foreigner, Mika. Kasi po galing ako sa States, tapos... Ang sosyal. Char. Joke lang po. Joke lang. Joke lang. From Bicol to Pero I was born in Cebu, tapos yun, from then on, palipat-lipat kami ng lugar. So, pag tinatanong po ako kung saan po ako galing, hindi ko rin po alam kung anong sasagutin. Yung dad and mom ko, sabi nila that they don't want us to experience what they did, kaya talaga kumayod rin talaga sila, and I'm very blessed. Ang una mong sweldo, anong ginawa mo? Nagsasend po ako kay Papa ng mga 20K, 30K. Ang buhay mo, kumpara sa mga kasamahan mo, mas medyo stable. Yes po. Anong natutunan mo sa mga kasamahan mo? There are a lot of different lives out there. Ha? Not judge anyone with how they are. Katulad po ako ni Stacy, only child po ako. Yung daddy ko po OFW before pandemic po. Si mami po housewife. Ang kasama ko lang talaga palagi sa bahay, lolo't lola, kasi 5 lang po kami. So wala si daddy, wala si mami, lolo't lola lang talaga. Yung feeling ko pinaka-down talaga ako sa buhay ko na to the point na sinasaktan ko yung sarili ko, yung namatay po si lolo. Kasi parang wala akong magawa kasi hindi ako makauwi po kasi nga nandito po ako sa Bini House, pandemic noon, bawal kami lumabas. Pag naisip ko lang yung tinatanong niya kasi ako palagi, kailan ko kayo mapapanood ng live? Kasi never niya po kami napanood ng live. Ayun, feeling ko ginaid niya din talaga ako, ginaid niya kami kasi nung time na nawala siya, parang doon naman pero iba talaga yung beauty sayang ni lang, hindi niya Joanna. po naabutan. Pero ayun, masaya naman po ako, close po ako sa family ko, kahit mga tito, tita ko, mga pinsan ko. Hindi ko na-feel na only child ako kasi bukod sa mga pinsan ko, meron pa akong 7 So, minsan pag nafe-feel ko lang na nahihirapan ako, titignan niyo lang silang 7, parang mas mahirap yung pinagdaanan nila sa akin. Ang salamin ay? Yes, ang salamin po. Babae. Una, nag-away-away ba kayo noon? Ayun. Lagi. Oh my gosh. Lagi na. Sino ang peacemaker? Ay, may mga neutral. Ayan. Iba-iba. Sino? Siguro pinaka-balance. Sino? Bebe. Sino ang ate ng grupo? Joanna. Yung oldest po namin si Ate Aya. Si Ate Aya. Ayan. So, siya ang pinapakinggan. Ikaw. Ito. Lahat kayo tumira sa iisang bahay. Sino ang pinakamakalat? Yung totoo. Patay. Lahat po kami makat, pero nililinis po namin kanya-kanya. O sinong pinakamalinis? Stacy. Si Stacy. Stacy. Okay. 1 point. Who's who? Sinong pinaka-vain? Okay. Ano yun? Maloy. Grabe tao ni Joanna. Sino ang pinaka-simple? Ito, Ate Aya. Aya. Ay, Ate Kulit. Ate Gwen. Hindi. Si Bebe. Si Gwen. Si Bebe. Sino pinaka-maingay? Si Staff. Sheila. Pero yung pinaka, hindi ako sobrang ingay. Hindi ko si Ate Jo, pinakamaingay. Si Joanna. Ay, hindi po, grabe po talaga. As in, titipid po yung tenga nyo. Sino pinaka-moody? Yung totoo. Wala si Amber. Sino mainitin ng ulo? Ate Kulit. Kulit. Moody, mainit. Okay. Ito minsan po si Mika. Minsan si Mika. Passive-aggressive lang. Sino ang pinaka-pasensyosa? Anong pasensya? Mahaba pa sa Patient, mga Si papasensyosa. Ate Jo. Inaangkin daw ni Maloy. Wala cheer. I feel like Ate Ano Jo. ko kumapit kay Maloy? Ano? I feel like Ate Jo. Si Jo may ugali rin yan minsan. May gathering daw yun si Jo. Hindi ka nila lang papansinin. Feeling ko kasi leader si Joanna. So, mas mahaba pa. Pero minsan napupuno May ugali rin yun. May ate vibe ka. May ate vibe. Second to the bunso. 28 years old po siya. Second to the youngest. Sino ang boy crazy? Ito po! Sina, Marami siyang crush. nagugulat ako siya. Maraming nagugulat din po. Raise your hand. Sino ang nagka-boyfriend na? Nako, yan na. Before. Before. Hindi boyfriend eh. Pero parang something like that. MU po.
Okay. Feeling Pero naman. sino ang hindi pa nagkaka-boyfriend? Before. Before B. Legit si Mika, hindi ba nagkaka-boyfriend? Ang ano ha? Official Alright. po. And BSB? Sino? Okay. Bawal ba magka-boyfriend? Bawal. Wow. Bawal. Bawal. Love ban. Meron ba kayong agreement na group muna? Success muna. Kaya naman po pagsabay. Nasa contract ng Bini, bawal boyfriend. Kasi ang problem mo yung concentration. Pero Tama. sinabihan din po kami ni Direct naman po. There's one time na, parang overtime ililift po. Pero yun nga po, Yung worry kasi nila, nagde-distract. love ba nila Exactly. makafocus po. Paano daw po pag Pag nag-away nalaw- po kami ng pag Yes nag-away po. yung Ng partner, boyfriend, totoo mawawala. yun. Tapos sa Then yung performance. utak mo nandun na. That's very true. Pero kasi sa schedule po ng Bini, Hindi mo naman wala is- na po talagang time. Oo. Totoo. Where do you get inspiration? Family. Family. Showbiz naman. Ano na yan? Family. Kagalan. Siyempre, Sa mga bayarin po. Bayarin. Wala nang choice. Opo. Mga kuryente. Where do you get inspiration? Bayarin. Opo kasi, Bayarin. ano po alipin kami ng mahal na bayarin. Alipin. Okay. Sino ang pinakamatipid sa inyo? Matipid. Oh, hindi. Hindi daw si Colette. Wala po. Hindi ka gumagastos. Wala kapag isang Lagi kang nag-ano one time, big time. Wala po. Wala po. Wala. Hindi. Hindi. Sino ang Si Colette, pinupost niya yung sarili niya pero walang sumasang-ayon. pinakamagastos? Sheena. Sheena. Si Baby lagi pong may parcel. Lagi parcel. To din. Sa ano lang ako, furniture, kasi nag-invest na ako sa Furniture. Hindi rin. Halo. Hindi rin mix. Okay. Sino ang pinakatahimik sa bahay? Si Gwen. Si Gwen po. Nasa ano lang po siya, Ben? Alam sana po nasa bahay. Sa double deck. Nasa double deck. Sino ang pinakamasipag sa rehearsal? Lahat. Bawal naman. Sino pinakamalakas kumain? Lahat. May totoo. Si Stacey ano takaw tingin mo? Yeah. Kung gawa kayo ng pelikula or teleserye, sino ang who's the guy? Si Sir Jericho Rosales. Okay. Oh. Understandable. Oh, Stacey. Since 2018, panay po talaga ako, Donnie Pangilinan. Ayan. Donnie Sheena. Pangilinan. Sir Pong Navarro po. Di ba nakita na natin yung sa Showtime guys, no? Opo. Okay, interesting to. Vong is charming, pero hindi mo iisipin ka agad Vong kasi comedian. Bakit si Vong? Ay, naisip ko po agad. What is it about Vong? Parang mga movies kasi ma-movie po ako mula bata sa TV. Like, ang funny niya, tapos sumasayaw din siya. So, nasa kanya na lahat. Next, Mika. Kung girl po, Ginagawa mo sa ulo niya. Ano to? Local dapat ha. kung local, ibe-base off ko to sa mga artists na nakita ko in person. So, si Mr. Piolo Pascual. Yeah. Yan na Pascual. Matik. Yolo, generic crush ng bayan. Generic crush ng bayan. Okay, Gwen. Safe yung sagot, ha? Yan. Jericho. Aya. Ian Veneration po. Ay, Ian Veneration. mabait yun. Oo. Have you ever experienced a heartbreak? Wala. Sa ating window. Wala. Wala pa. Si Aya. Meron, yes. Before. It's fine. Ano? Hindi po nadurog ang puso. Hindi po, tinawanan ko lang. Ay, grabe. Yung ilong mo? Yung camera. Wala. Sabi ni Maloy, ba't mo nidot doon yung ilong mo? Be, yung camera. Yan yung Sheena. Hindi po nadurog ang puso. Hindi po, tinawanan ko lang. Sundutin yung ilong mo? Ah, pusong ka Yung camera. Wala. No comment po. No comment. Uy, ano ko po? Okay. So, as we end our interview, siguro, no? Ano ang you can give me a life verse, biblically, or a life lesson na hawak-hawak nyo, dala-dala nyo
panghabang buhay. Favorite verse ko po, the pain that you've been feeling right now cannot compare to the joy that is coming. Romans 8:18. Parang every time po na nalulungkot ako, parang pinangahawakan ko lang yung Bible verse na yun na, okay, sige, hayaan ko nang maranasan ko lahat ng lungkot. Kasi alam ko na mas grabe pa yung joy na ibibigay sa akin ni Lord God. And also, risking is better than regretting. So lahat ng tinake ko na risk, nasaktan man ako, ang importante, natuto ako sa lahat ng yun. Galing, nag-isip si Maloy naman. Hindi po, ano ko po yun talaga. Nasa puso ko po yun. Okay, surprise. Gwen, o ikaw. Trust the process. Kasi dumaan po ako sa point ng actually nag-quit po ako before dito sa project na. Sa Bini, Opo, nag-quit ako before. Opo, yun yung mga time na gulong-gulo yung isip ko. Talaga, as in, I feel so lost. Ganon. Dala-dala ko po ito since nung nag-audition pa. Always do your best and God will do the rest. Siguro sa akin po, I've always said this since the start. Ano yata to? Ayan, sayang. Sabihin ko dapat Dreams will always stay dreams unless you act upon them. Will only stay dreams unless you act upon them. Ako po, always try your best to live in peace. If may option naman na pwede namang mapayapa na lang ako, then piliin ko na lang yun. Talagang tanggalin ko muna yung mga negative thoughts. Always look at the positive side. Ako po, sinando sa akin ni Ate Ike, si visual director po namin. Malalaman mo na may paparating na blessing sa'yo kapag may tinatanggal na si Lord sa'yo. Kasi He's making space. Ganda nun. Ako po, everything happens for a reason po. And a lesson. Yun lagi kung may mangyayari mang hindi maganda or maganda, lahat yun plan ni Lord. Ako po, super simple but it has been effective ever since. Let go and let God. Ito po yung sinasabi ng dad ko in all the times na may challenges po. Ito po yung sinasabi niya and ako din po and effective po siya talaga. So this is Coco's. It's a restaurant right in front of the pool in Sofitel. So let's check it out. Ang ganda ng vibe, guys. Very resort vibe. Check that out. Favorite ko. And okay, we are gonna eat na. Mukbang time na tayo. Wala na yung Bini. Shit. Nagutom ako. Sino pinakalakas kumain sa Bini? Guys are sold out. 3 days sold out. I just want to say thank you so much po sa Blooms namin na nagpa-sold out ng 3-day concert namin. Hindi namin talaga in-expect po kasi within 2 hours po siyang na-sold out nung first day. And then nirelease namin yung second and third day at the same time. Less than 2 hours rin po siya nag-sold out. And we're very grateful. And sana sa next concerts namin, ganun rin po yung mangyari. Yes, Blooms, magkita-kita po tayo sa New Frontier Theater. Sinabi ni Mix, June 28 to 30 po. 3 days tayo magsasama-sama. Nagpe-prep na kami ngayon, kaya medyo masakit yung katawan namin. We promise na magiging worth it talaga yung experience nating lahat. And syempre sa lahat ng mga hindi nakasecure ng tickets, don't worry kasi madaming beses pa tayo magsasama. Kinat! It's the nanay in the house! Good lang. Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Yan na. Sige, ito yun. 5, 6, 7, 8. Right. And more time. Nakiti ka rin, David. So guys, nakakatuwa no yung mga ganong klaseng interview. And nakita natin guys yung pinagdaan ng Bini as individuals, napanood po natin no. Yung struggles nila, no? So, nakakatuwa lang makapanood mga ganitong klaseng mga vlogs, no? Kasi, we're getting to know Bini much more po talaga, guys, as in, no? And ayun yung mga gusto nating makita, yung kung paano sila makilala palalo, no? Ayan lang, guys. Sobrang thankful ako dito, no? And, sana po ay magtuloy-tuloy pa po ang success ng Bini, no? And I'm hoping po na makasanood ako ng mga susunod na concerts nila. Kasi naubusan tayo. So, ayun lang guys, no? Kindly like, comment, share, subscribe to Disney Point of Signing out. Peace, let's see.